Amen. Palakpakan po natin kasama yung dalawang anak po nila, si Bibi Talia. Kalimutan ko ba yung, kasi siya bukas na lang, bawi na lang ko bukas. Okay? And of course, kasama natin ang nanay nila. Ate Stella, palakpakan po natin. Okay, welcome back po dito sa South Cotabato. And of course, kasama natin ang sister ni Brother Jeffrey, Sister Glinda from Quezon City. Amen. Sister Glinda, pakita yung sandali po. Alright, ayan. Amen. Hindi po ako nagkakamali, pangalawang bisis. Kasi yung first time, yung kasal po ni Brother Jeffrey. Okay, so salamat po. Okay, na all the way from Jensen. After lunch na, Brad, kayo nag-travel, after lunch na po. Okay, and by the way mga kapatid, bukas po atin pong ididikit ang kanilang second baby. Okay, tomorrow, i-pray po natin ang event na maging successful. Sana maganda ang panahon kay minsan. Ano ang ating panahon, changeable, ano? So, salamat po na kasama natin sila ngayong hapon po sa ating afternoon service. Praise God sa safe travel. Kailan sila dumating, Sister Crystal? Sila kahapon. Kahapon lang po sila dumating, no? Okay, so salamat sa safe travel binigay ni Lord sa kanila. Amen. Okay, and of course, no, meron pa tayong first time visitor. Bisita po ni Crystal Joy. Okay, from Radya Muda, Bula. Okay, from Jensen pa, mga kapatid. So, ating pong i-welcome, 27 years old, si Brother Art Lo Oxtero. Brother Art, pakitayo sandali. Ayan, amen. Okay, praise God, no, na kasama po natin ngayon, naka-visit. Okay, may request, Brother Marvin. Brad, paki-witness po, Brad. Doon na lang po sa ating, dito po, Brad, sa ating kitchen dito sa gilid. Okay, Brother Art Lo. Sige, paki-witnessan po ng gospel. Okay? Alright, amen. Praise God. Okay, so di po tayo magtagal ngayong hapon. Alright, so tayo po tayo once again. Tayo po yung mag-sit tayo, please. And let's open our Bible once again in the book of 2 Timothy. 2 Timothy. Okay, let's have our series study. We will continue our study about rightly dividing the Word of God. Okay, and of course, no, yung ating different gospel. Okay, chapter number 2, verse number 15. Once again, ito yung ating text, no? Main text sa ating pong pag-study ng Word of God. Okay, verse 15, 2 Timothy 2:15. Read. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos, Panginoon, maraming salamat po sa inyo pong patuloy na pag-ingat sa amin. Salamat po na kami po'y nakabalik muli dito po sa inyong bahay-sambahan upang, Lord, kumplituhin po ang araw ng linggo. And ngayong hapon, kami po, Lord, ay nagpapakumbaba sa iyong harapan, umaamin na walang magawa kung walang iyong tulong. Dalangin namin ang Banalang Espiritu, siyang Lord, bigay po ng kaalaman, magpaintindi po sa amin ng mga bagay-bagay na spiritual upang ito po, Panginoon, ay lubos naming maisabuhay. Gayon din po, salamat sa aming mga kapatiran from Jensen, Brother Jeffrey, Sister Crystal, Sister Glinda, and of course, Ate Stella, na kayo pong nag-ingat sa kanilang travel mula Manila, papunta po dito kahapon, Lord, papunta dito po sa Mindanao, and I pray po na ma-enjoy po nila ang kanilang mga ilang araw o weeks, no, habang dito po sila, Panginoong Diyos. At higit sa lahat, maka-witness po sila sa dedication po ng apo po ni Ate Stella na, Lord, pangalawang anak nila, Sister Crystal and Brother Jeffrey. Salamat po, Lord, sa batang ito na ipinagkatiwala niyo po sa kanila. And bukas po, Panginoon, bilang aming pasasalamat ay ibabalik po namin ang batang ito na kayo'y patuloy na mag-aruga, patuloy na mag-ingat, at sanang batang ito ay lalaki po na may takot, masunurin sa magulang. Maraming salamat, patawad, Panginoon, sa mga pagkukulang, pagkakasalang aming nagawa sa inyong harapan. Ito po'y samot dalangin namin sa matamis na pangalan ni Jesus, aming tagapagligtas. Amen. At amen. All right. Okay, ang ating pong binasa is, okay, this talks about the fundamental of right division.
So, napaka-importante po mga kapatid na magkaroon tayo ng right division para po lalo nating maunawaan ang Biblia. Sapagkat pag hindi po natin i-divide ang word of truth ay makukonfuse po tayo. At akala po natin na contradict po ang Bible. Kung titingnan mo sa Matthew, sabi doon, kung di ka magpatawad sa kapwa mo ay hindi ka rin patatawarin ng Panginoon, ng Ama. Pero sabi ng Bible, magpatawad tayo sa isa't isa katulad na pinatawad tayo ng Diyos. So iba po yung patakaran bago namatay si Kristo at nung after siya namatay, magkaiba po mga kapatid. Kaya ilalagay lang po natin sa tama para maintindihan natin. Of course, there is what we call the mandate. What is the mandate? At kanino binigay ang mandate? Kanino ito binigay na instruction? Hindi sa mga unbeliever, kundi tayo ng mga ligtas. Amen? Tayo ng mga anak ng Diyos. And this mandate, mga kapatid, ay dapat po nating sundin. Study, that's the first word. That is verb, mga kapatid. Study, to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. So tayo po'y sinabihan na magsipag po tayo na mag-study ng word of God. That's the mandate. The second thing, the motive. Okay? So, isa-isahin natin yan. And the third one, amen, the method. So, there's a mandate, there's a motive, and there's the method. Alright. Now, first of all, let's go to the mandate. Study to show thyself. Okay, what's the first word? Study. That is not a request. Hindi siya nagsabi, please, or suggest. No. That's a command. Study. Period. Walang option. Whether you like it or not, mga kapatid, inutusan tayo mag-study ng Bible. Amen? At yung command na yan was not only given to the pastor, to the Bible student, but all children of God. Are you saved? Are you child of God? Then, kasama ka dito. So, dapat, ang gusto ng Diyos, layunin ng Diyos, lahat tayo Bible student. Hindi lang yan sa Bible school. Hindi lang yan sa mga nandun sa seminary. Tayong lahat, Bible student tayo. Kaya, dahil Bible student tayo, kailangan tayong mag-study ng Bible. Alright. Okay? Ano pa ating makita? Study. No? So, yan po mga kapatid. Anong sabi ng Isaiah 34:16? Sige po, magbukas tayo ng Bible. Bukas tayo ng Bible. Para isa-isa nating makita, mabasa, maintindihan mga kapatid, ang utos po ng Diyos. Chapter 34. Isaiah 34. Mga lalaki, hilingin ko po ang mga lalaki na magbasa. Verse number 16. 34:16. Lahat po ng mga lalaki. Ready? Read. Okay, there's also a command. Look at the word seek. Seek, hanapin nyo ang salita ng Diyos o ang libro. Seek ye out of the book of the Lord. Anong klaseng book? Book of the Lord. Hindi basta-basta na libro. Libro ng Diyos ang dapat nilang hanapin. Inutusan ng bansang Israel na hanapin nila ang aklat ng Diyos. Pag nakita nila, anong sunod? Okay. Underline the word and read. And read. Basahin. Hindi lang po na nung nakita nila, kundi the second command is read. So tayo po, gayon din po, katulad sa mga Israelita, tayo din po ay inutusan na magbasa. Hello, amen? Hindi tayo katulad ng mga iba dyan na hanggang pakinig lang. Walang bit-bit na Bible. Okay? Tayo po, Brad, ang command ay para sa lahat. Magbasa tayo. Ang kaibahan natin sa iglesia ni Manalo, bawal sa kanila magdala ng Bible. Sapagkat ang ministro lang ang may karapatan at kapangyarihan na mag-interpret at mag-intindi ng Bible. Wala po yan sa Biblia. Ang Biblia ay para sa lahat. Basahin at ituro para sa lahat.
Kasi ang banal na Espiritu nagtuturo sa lahat. Hindi pili ang tuturuan ng Espiritu. At ang Diyos, lahat tayo tuturuan, basta willing tayo magpaturo. Tama. Kaya magbasa tayo, sabi ng Bible, seek ye out the book of the Lord and read. Kaya wag tayo maging tamad, mag-memorize ng verse. 1 week ito atin eh. 1 week ang ating assignment na mag-memorize. Tapos pagdating natin dito, basahin pa natin. Nakakahiya, mga bata, marunong mag-memory verse. Tayo na mga adult, binabasa natin. Hello? So, maging masipag tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Mga kapatid, read. What else? Next. Andyan. Tinuruan tayo, sinabihan tayo na study. So, kung meron mang isang libro na dapat nating studyhan ng maigi, hello, andyan pa tayo? Yan po ay ang Biblia. Yan ay ang salita ng Diyos. Dapat wag lang tayo humawak ng Bible during Sunday. Dapat kahit hindi Sunday, mayroon tayong oras na magbasa ng Bible. Hindi lang lagi Facebook, hindi lang lagi Netflix, hindi lang lagi, kung TikTok tayo. Hello? Study. Sabi ng Bible, study to show thyself. Ano pa? Chapter number 4, verse 15, 1 Timothy. Buksan po natin. Anong sabi ng Bible? Anong sabi po ni Paul kay Timothy? 1 Timothy, chapter 4, verse 15. Okay, hiligin ko po ang mga babae ang magbasa. Mga babae naman, please. Chapter 4, verse 15. Okay? All ladies, ready? Read. Okay. Underline the word meditate. Not only we were commanded to read the Word of God, study the Word of God. The third, meditate the Word of God. Ponder, contemplate, pagmuni-muni, pagbulay-bulay. Ang meditate, reading with comprehension. Reading with application. Kasi lahat na tao pwedeng magbasa eh. Lahat na tao pwedeng mag-meditate. Pero ang tanong, naintindihan mo ba? Ang tanong, isinasabuhay mo ba? Are you with me? Ang meditating is not just comprehension, pag-intindi ba? Kundi yung truths, gi-apply mo sa buhay mo. Kaya sabi ng Bible, meditate. Sa ating binasa ng mga babae, meditate upon these things. Plural, mga kapatid. Give thyself wholly to them, that thy profiting may appear. Look at verse number 16. Sabi ni Paul, take heed, mag-ingat, magbantay, magmasid kayo. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Yung turo niya po, unto the doctrine. Continue in them. For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Amen? So may benefit. May benefit kapag tayo po'y nag-meditate ng Word of God. Alam niyo, masarap po mga kapatid, no? Na ikaw po'y magbulay-bulay, tapos mangusap sa iyo ang banal na Espiritu. Napakaganda mga kapatid. Maintindihan mo yung mga salita ng Diyos, mga guidelines ng Panginoon sa atin. Alright. Pangapat. Okay, read, study, meditate, and of course, hide. Psalm 119, verse number 11. Alam kahit mga bata, thy word have I hid in my heart, that I might not sin against thee. Sino nagsabi? King David. Na Panginoon, itatago ko ang iyong salita sa aking puso upang ako'y hindi magkasala laban sa iyo. So saan pala natin ba itago? Hindi sa hands, hindi sa head, kundi sa puso. So dito natin i-store. Ito ang storage room ng salita ng Diyos, ang ating puso. Kasi pag naisa puso po yan, madali lang isabuhay.
Thy word have I hid in my heart. So ang panlaban pala mga kapatid, na tayo pwede magkasala laban sa Diyos, ay ating pong itago, ating pong i-keep ang Word of God in our heart. Next, of course, pag andyan ang salita ng Diyos, ang kasunod po is, we need to apply by the grace of God. Proverbs 22:17. Proverbs chapter 22. Proverbs chapter number 22. Look at verse number 17 to 21. Proverbs chapter 22, 17 to 21. Okay, sabay-sabay po nating basahin ang mga verses na ito. Okay, ready, go. Bow down thine ear, and hear the words of the wise, and apply thine heart unto my knowledge. For it is pleasant thing, if thou keep them within thee. They shall withal be fitted in thy lips, that thy trust may be in the Lord. I have made known to thee this day, even to thee. Have not I written to these excellent things in counsels and knowledge, that I might make thee know the certainty of the words of truth, that thou mightest answer the words of truth to them that send unto thee. So makita po natin doon sa verse number 17, bow down thine ear. Ibig sabihin, dapat open yung ating tenga sa sa kanyang salita. Bow down thine ear and hear the words of the wise. So tinawag din po mga kapatid ang salita ng Diyos na words of the wise. Anong sunod? And apply thine heart unto my knowledge. So, yun po ang sequence. Makinig tayo, pakinggan natin ang salita ng Diyos, at yung ating napakinggan, sabi niya, isabuhay natin, apply, sapagkat verse number 18, for it is pleasant thing if thou keep them within thee. So napakainam po, sabi ng salita ng Diyos. So kailangan mayroong application. Hindi lang tayo nakikinig, but mayroong pong application. Okay, at pang-anim is obey. Read the Word of God, study the Word of God, meditate the Word of God, hide the Word of God, apply the Word of God, and obey. So yung pong pag-apply, yun na yung obedience. Kasi automatic na po yan. Pag in-apply mo yon, that means nag-obey ka sa Word of God. Amen. Romans 6:17. Romans, ano namang sulat ni Apostle Paul sa mga Roman believers. 6:7. Chapter 6. But God be thanked that ye were the servants of sin, but ye have obeyed. Notice the word, but ye have obeyed from the heart that form doctrine which was delivered you. So dito, pinapasalamatan ni Paul ang mga Roman believers. Sabi niya, nagpasalamat siya sa Diyos, sapagkat noong una, sabi niya, that ye were the servants of sin, referring sa kanilang former position, former condition. Ano sila dati? Servants of sin, nung bago po sila naligtas. Subalit ngayon, naligtas na sila, sabi ni Paul, but ye have obeyed from the heart. Sana ganun na tayo ngayon. Amen? Nag-obey na tayo. But ye have obeyed from the heart that form of doctrine which was delivered you. So, dapat meron tayong tinatawag obedience. Obedience. And pangpito. And last is teach. Teach. So, pag nagka-learn tayo, pag na-improve tayo, na-equip na tayo, Brad, that's the moment naman na tayo naman ang magturo. After tayo naturuan, after tayo na nag-grow sa ating Christian life, may alam na tayo, Brad,
yung knowledge natin, i-share naman natin sa iba. Okay? Ituro natin sa iba. Para yung iba, ma-equip din sila at mag-grow din sila sa kanilang Christian life. Okay. O 2 Timothy chapter 2, verse 2. 2 Timothy chapter 2, verse number 2. 2 Timothy chapter 2, verse 2. Chapter 2, verse 1 and 2. Young people, pakibasa, please. Verses 1 and 2. Ready? Read. Yun. So ito yung turo ni Paul kay Timothy. Na Timothy, yung pong turo na natanggap mo sa akin, ituro mo rin sa mga faithful men. Magkaroon ka dapat ng mga faithful men. Para yung mga faithful men, pag nag-grow sila, pag na-equip sila, sila naman yung magturo sa iba. That they may teach others also. So katulad dito, Apostle Paul, Titus, faithful men, others. So apat. Galing kay Paul, pinasa kay Timothy, si Timothy, pinasa sa mga faithful men, ang faithful men, ipinasa sa others. Ibig sabihin, gusto ng Diyos na mag-multiply tayo. Hello? Mag-reproduce tayo. Yung knowledge mo, matransfer sa iba. Ayaw ng Diyos na stagnant ka. Amen? Na ikaw lang. Kundi gusto ng Diyos na yung knowledge mo, yung Word of God na natanggap mo, ipasa at ituro mo rin sa iba. Para sila din po ay, Brad? Okay? Mag-learn at mag-grow. So, notice the word, teach others also. No? So, I hope na mga men, Brad, kaya Brad, paghapon ng Sunday, huwag mag-absent. Amen? Kaya meron tayong teaching dito. Nag-learn tayo dito. Lahat tayo. Para ma-equip tayo. Kasi kaman ito ng Bible. Kuman ng Bible. Ayaw ng Diyos, mga kapatid, na manatili tayong estudyante. Gusto ng Diyos na lahat tayo someday maging teacher. Di ka man matawag na, ang ano bang tawag sa nagtuturo? Di ba teacher? So kung nagtuturo ka na, ibig sabihin from student, naging teacher ka. So di pwede forever tayo estudyante. Gusto ng Diyos, ma-elevate tayo. Gusto ng Diyos, mag-improve tayo. No? Katulad ko sa pulis. No? Di man pwede ba, 10 years, patrolman pa rin. Di ba, Brad, gawin na natin illustration, Brother Jeffrey. Dapat patrolman, tapos siguro after 3 years, dapat ma-promote na corporal. Tapos, kasi pag walang promotion, something, hello, amen? Anong implication dyan? Di ba? Maliban na lang kung pag-initan ka talaga. Pero kung nabigay mo yung best. The same sa atin, sa Christian. Dapat ma-promote tayo. At ang promotion natin, nandun sa Word of God. Ikaw ang mag-promote sa sarili mo, of course, number 1. But of course, ma-promote natin kung tayo po ay studious with the Word of God. Amen. Kaya, mga kapatid, this is the command. Read the Word of God, study the Word of God, meditate the Word of God, hide the Word of God, apply, obey, and of course, teach. No? Teach. Able. Maraming mga babae pwedeng mag-soul-winning. Maraming mga tatay able mag-soul-winning. Pag sabi ko, Brother Jason, Brad, paki-witness dito, Brad. Opo, Pastor. Pastor, hindi lang anay. Hindi lang anay. Si Brad Michael lang, Pastor. Huwag tulod-tulod pa. Hello? Pag sabi, Brad, wala ako. May appointment si Pastor. May speaking engagement. Brother Edwin, ikaw muna, Brad, mag-praise kayong Sunday. Yes, Pastor. Wow, di ba napakaganda? Pag sabi ni Pastor, okay, Brad, Malakyas, schedule mo, Brad. Hapon ng Sunday, ikaw mag-preach. Yes, Pastor. Wow. Di ba napakaganda? Alangan kukuha tayo ng outsider. Amen. Kaya ang susi, study. Study the Word of God. Amen. Alright. Now, let's go to the motive. Na-learn na natin ang mandate.
may utos, 7 yun. Amen? Let's go to the motive. Anong motive? Study, sabi dyan, to show thyself, ito ang motive. Approve, kay pastor, approve sa ibang tao? No. Notice the word approve, kanino? Unto God. So, ang ating approval nanggaling kay Lord. Kung mag-study tayo, mag-read tayo, mag-hide tayo, mag-obey tayo, mag-meditate tayo, ano pa? Amen. Mag-teach tayo ng Word of God, ang resulta, approve tayo. Amen. Gusto ko ba ng approve? Sinong tao dito? Di ba pag si Clint, meron meron siyang request sa akin, tapos nagustuhan niya, ganun din siya. Daddy. Oh, ganun din signal niya. Ganun. Oh, wala siyang sinabing word, pero pag ganun niya, ibig sabihin, nagustuhan niya ang ginawa ko. Kung sa tao, pag iganon tayo, Brad, happy tayo, di ba? Ano pa sa Panginoon? Much more sa Panginoon. Much more sa Panginoon. Kaya mag-study tayo para ganun tayo kay Lord. Hindi ganun para sa tao, hindi ganun para sa pastor. Doon tayo kay Lord maging approve. Ang opposite din, pag wala tayong study, lousy tayo na member, lousy tayo na Christian, tanungin ka, bakit ka baptist? Anong teaching sa baptist? Pareho na ba ang baptist at ang dating daan? Oh, pareho lang yan, walang kaibahan. Kung ano si Eli Soriano, ganun din kami. Pambihira. Ano ba ang turo ninyo? Anong kaibahan ninyo sa iglesia ni Manalo? Walang kaibahan, pareho lang. Maligtas ka rin, basta magpamimbiri ko sa amin, maligtas ka rin. Pambihira kang Kristiyano ka. Hello, amen? Kaya mag-study tayo. Sabi nga ni Kuya Kim, lamang ang may alam. Not necessarily bright ka. Importante lang, Brad, studios. Hello, amen? Approve unto God. Okay. God's Word should be studied with, number 1, with reverence. Kapag ka nag-study tayo ng Word of God, galangin natin. Isipin natin, kapatid, na ang salita ng Diyos, hindi po yan ordinary. Aklat po yan ng Diyos, libro ng Diyos, salita ng Diyos. Hello? Salita ng Diyos ang pinag-aralan natin. Kaya, i-handle natin properly. May pag-iingat po, mga kapatid. Basahin natin Psalm 119, verse number, 161. With reverence. Psalm 119, verse number 161. 161. Ready? Read. Princes have persecuted me without a cause, but my heart standeth in awe of thy word. Imagine, ganun ang pag-intindi po ni David. Mga hari, mga princes, mga kapatid, nagpipersecute sa kanya, siya po ay inuusig, sabi po niya, sa walang dahilan, pero sabi niya, ang kanyang puso, but my heart standeth in awe. Ano bang awe? E-W-E. Yung may pagmangha, may pagka-surprise. Oh, yung po bang parang natulala ka? Yun ang ibig sabihin. So, ganun ka-amaze si David nung nakita niya ang Word of God. Parang natulala siya, parang napanganga siya. Ganun po ang kanyang bigay ng halaga, mga kapatid. Ganun kasagrado ang Word of God para sa kanya. Amen? Hello? But my heart standeth in awe of thy word.
Christians, kumusta ang ating approach sa pag-handle natin ng Word of God? Gina-consider ba natin itong Holy Bible? May nakasulat yan, Holy Bible. Kaya holy, wag natin gawing pangpandong. Amen? Ingatan natin. Banal po yan, salita ng Diyos. Kung nandito ang Panginoong Diyos, nirirespeto natin siya. Ang kanyang salita, ang Biblia ay salita ng Diyos. Kaya galangin natin ito. As if kasama natin si Lord. As if andito si Lord every time magbasa ka ng Bible. As if siya ang kinakausap mo every time magbasa ka ng Bible. Kaya mga men, sa scriptural reading, Brad, talagang, natin, Brad, before kayo mag-scriptural reading, i-practice na ninyo. Amen, mga men? Para proper ang pagbigkas. Proper ang pag-pronounce. Pag proper pag-pronounce, naintindihan ang nakikinig. Hello, amen? Mahirap yung gabasa dito na hindi mo maintindihan kung ano. Kasi scriptural reading, that is scripture. That is Word of God. Not an ordinary book. Magtanong ka, paano ba ito i-pronounce? Kung gusto mo talaga English Bible, make sure proper ang pag-pronounce. Kung awkward sa'yo at nahirapan ka mag-pronounce, it's better mag-Ilonggo na lang. Or Tagalog. Para at least naintindihan. Hello, amen? Hindi naman tayo namimilit na kailangan talaga scriptural reading English. Importante, proper ang pagbigkas, proper ang pagbasa. At huwag mong madali. Pag merong kama, anong ibig sabihin? Pause for a while. Kunting minor lang ba? Hindi full stop. Doon ka mag-full stop sa period. Pag period niya, dapat period. Tapos pag may question mark, medyo tanong din ang pagbasa mo. Hello, amen? Hindi kayo nag-pause na period na, ang ending mo, question mark. Akala ng nakikinig, may karugtong pa. Wala naman pala. Hello? Amen? Take note, this is the Word of God. With reverence. With reverence. Hebrews 12:28. Hebrews chapter 12, verse 28. Hebrews chapter 12, verse number 28. 12, verse number 28. According to Hebrews chapter 12, look at verse 28. Wherefore, we receiving a kingdom which cannot be moved, let us have grace whereby we may serve God acceptably with reverence and what? Underline the word, godly fear. With reverence and godly fear. Yun po ang instruction. Na dapat meron tayo, every time tayo po ay mag-handle ng Word of God, ang kanyang salita ay dapat meron pong pag-iingat. May paggalang at meron pong makadiyos na takot. Amen? Godly fear. Kaya wag nating i-take for granted ang Bible. Pag mayroong Bible reading dito, makinig tayo. Huwag tayo magsalita. Pag may preaching dito, mag-focus tayo. Kasi salita ng Diyos yan. Hindi po preacher ang nagsasalita. Ang Diyos ang nagsasalita sa pamagitan ng kanyang preaching. Amen po ba? May paggalang, sabi ng Bible. With reverence. Kung meron mang dapat mga tao na may paggalang sa salita ng Diyos, tayo mismo. Sapagkat tayo ang binigyan ng instruction. Mga unbeliever, naintindihan natin yan kasi wala yan sa kanila. Para sa kanila, ang salita ng Diyos walang kwenta. Kaya makikita mo kahit mag-funeral service ka, bingo pa rin sila, tungits pa rin sila kahit may preaching. Sapagkat para sa kanila, walang kwenta ang Word of God. Pero sa atin ng mga ligtas, sa atin ng mga anak ng Diyos, may paggalang dapat. With reverence and godly fear. Huwag yung basta-basta. No?
Kasi mga kapatid, one day accountable tayo sa pagharap natin ng Diyos. Kasi gimishandle natin ang salita ng Diyos. Okay? Mishandle natin. Hindi natin iningatan, mga kapatid. Okay, ano pa? Ating makita. Ano ang motive natin para ma-approve tayo sa Panginoon? Pangalawa, not only God's Word should be studied with reverence. Second motive, God's Word should be studied with prayerfulness. With prayerfulness. Ibig sabihin, bago tayo magbasa, humingi tayo ng gabay. Humingi tayo ng tulong. Hihingi tayo ng enlightenment. Hihingi tayo ng illumination galing sa Diyos. Sapagkat hindi natin maintindihan ang mga banal na bagay, mga spiritual na bagay, mga kapatid, sa sarili nating pananaw at sarili nating kaisipan. Kasi makalangit ito, spiritual ito. Pag wala kang Holy Spirit, mga kapatid, di natin maintindihan. Kaya kailangan natin ang intervention ng Panginoon. Anong sabi po ng Psalm 119 verse 18? Salmo po. Psalm. Book of Psalms. 119. Verse 18. Open thou mine eyes, that I may behold wondrous things out of thy law. Sino nagsabi? King David. Ang prayer ni King David, Lord, open thou mine eyes. Itong eyes dito, hindi po literal na mata. Ang eyes dito bad kaisipan. Ang kanyang understanding. Upang maintindihan niya ang mga bagay-bagay na gustong ipaalam ng Diyos sa kanya. Ibig sabihin si King David, na-realize niya sa sarili niyang understanding ay hindi niya maintindihan yung mga bagay na ito. Kaya, nag-pray siya sa Panginoong Diyos, nag-beg siya, Lord, open thou mine eyes that I may behold wondrous things out of thy law. So, ganun dapat din ang ating prayer. Every time, Lord, tulungan niyo po ako maintindihan po ang iyong mga salita. No? Ang mga bagay na gusto niyong ipaalam sa akin, mga bagay po, Panginoon, na gusto kong malaman, please help me. Anong prayer ni Paul sa mga Colossian believers? Anong prayer niya? Colossians 1:9. Colossians chapter 1, verse 9. Nandiyan pa tayo. Amen? Amen. Praise God. I hope na tayo po, mga kapatid, ay ga-enjoy sa pag-study po ng Word of God. Colossians 1:9. Colossians 1:9. Colossians 1:9, for this cause, we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you, and to desire that ye might be filled, look at this phrase, with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Amen. Praise God. Ito yung prayer ni Paul para po, mga kapatid, sa mga Colossian believers. Na ano sila dapat? They will be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Alam niyo, mga kapatid, walang pinaka-the best na knowledge na makamit ng tao at makamtan ng tao kung di knowledge na galing sa Diyos. Understanding na galing sa Diyos. Ano ka man, mga kapatid, may degree ka man sa mundo. Lahat na degree, andun na sa iyo. Pero pag wala kang knowledge about spiritual things, walang kwenta ang knowledge na yan. Gusto ng Diyos na tayo, bilang anak ng Diyos, maging knowledgeable tayo. Huwag tayong maging mangmang. Amen? Huwag tayong ignorant about sa Panginoon. Huwag tayong maging ignorant about His will. Above all, ayaw ng Diyos na maging ignorant tayo
about who He is, kung sino ang Diyos. Kasi the more mo makilala ang Diyos, the more mo ma-appreciate gaano kabuti ang Panginoon. Amen. Kaya, our prayers sana, Lord, please fill this mind with your knowledge. Ako hanga ako sa mga bata na maraming verses. Ako hanga ako sa mga pastor na talagang spontaneous. Ang daming verse makot. Spontaneous, pag sinabi, tuloy-tuloy ang verse. And that is my prayer nga sana, minsan ang aking memory, nag-memorize ako ngayon ng verse, maya-maya nawala na. Sabi ko, magbilis siguro ako ng Memo Plus. Kasi gusto ko sana every week, kahit may 2 verse ako na bago. Sana ganun din ang desire mo. Na every week, bigyan ka, makamemorize ka ng 2 verse every week, 2 verse every week, i-times mo yon. Okay? 1 week, 2 verse sa isang buwan, ilan na yon? 8. Di ba? Imagine mo, kung mag-memorize ka lang 2 verse, kada linggo, sa isang buwan, may 8 ka ng bagong verse. Amen? Pero tanong, bakit mahirap i-memorize ang sa Bible, pero yung ibang bagay, kadali lang? Yung iba, meron silang pelikula, elementary pa nakita, until now, nandun pa sa isip nila. Di pa makalimutan. Hello, amen? Pero verse, last Sunday lang i-preach ni Pastor. Pag tanong mo ngayon, anong yung preach ni Pastor last week? Iwan ko nga, ano ba yun? Yes or no? Ganun ang diablo. Oh? Na gusto niya, ayaw manatili ang salita ni Lord sa ating puso at isip. Gusto niya lagyan, takpan, para hindi natin maisabuhay. Kaya maghingi tayo ng lakas galing kay Diyos, kay Lord. Kasi di natin yan magawa kung wala ang tulong ng Panginoon. Sabi ng Bible, mga kapatid, dapat with prayerfulness. Ang prayer ni Paul sa mga Colossian believers, that they will be filled with the knowledge of His will. No? Mapuno sila, mapuspos sila. Verse number 9, napakaganda. Ang desire ni Paul, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Di po siya nag-stop. And to desire that He might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. Pag meron tayong knowledge of His will, kapag ka meron tayong wisdom, kapag ka meron tayong spiritual understanding, anong result? Look at verse 10. Tingnan niyo po ang result. That He might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work, increasing in the knowledge of God. Yun ang result kapag ka meron tayong spiritual understanding. Ano tayo ang ating lakad? He might walk worthy. Napakaganda yung paglakad natin sa Panginoon. Ating pamumuhay ay nakakalugod sa Diyos. No? Yun ang ating buhay, very fruitful, sabi ng Bible. Nagbubunga, productive tayo kapag meron tayong wisdom and understanding about God. Amen. Knowledge of His will, spiritual understanding. Kaya i-pray natin kay Lord, no? Every time mag-study tayo ng Word of God, dapat mag-pray tayo. Not only with reverence, not only with prayerfulness, mga kapatid, but the third one, God's Word should be studied with diligence. Ibig sabihin, consistent. Tuloy-tuloy ang ating pag-study. No? Mga Bible student, huwag kayong magsabi, Pastor, graduate ako sa Mount Calvary. Iba na naman. No! Kahit 30 years ka ng pastor, 50 years ka ng pastor, ang pag-study, walang katapusan yan. Tuloy-tuloy yan hanggang kamatayan. Keep on study. Keep on study. Ako, ang dami ko pang dapat alamin. Dapat ko pang malaman. Lord, ang prayer ko, Lord, sana ang aking memory, Lord, tulungan mo ang aking memory. Kasi importante ito. Amen? Ang ating isipan. At saka, importante ang puso. Willing kang mag-learn. Kasi kahit available, mga kapatid, ang Word of God, kung di ka willing mag-learn, wala pa rin. So, dapat tayo, diligence.
God's Word should be studied with diligence. Ano ang diligence? Ano bang diligence? May kasipagan. Oh, diligent. Sana walang Kristiyano na pag Word of God, naboboard. Naboboard. Amen? Dapat excited ka during lecture, during teaching, during preaching. If there is one thing magpa-excite sa atin, that is the Word of God. Kasi source ng joy, source of encouragement ang Word of God. Na-excite ka pa sa Facebook, na-excite ka pa sa mga bagay na makamundo. Whereas Word of God, inaantok ka, naboboard ka, gusto ka nang umalis, kung ano na lang nafe-feel mo, naiihi ka o di maintindihan. Dapat hindi ganun ang ating aksyon. Every time there is teaching the Word of God, excited tayo. Lord, please help me na sana pag-uwi ko may ma-learn ako. Sana pag-uwi ko may encouragement ako matanggap galing sa inyo. Dapat ganun ang ating motive. Hindi kay katagal naman ito si pastor magturo. No, dapat paghapon, 20 minutes tapos na. Kay kanina, may preaching na kaninang umaga. Dapat hapon, kunti na lang. Kay meron pa akong puntahan doon. Pambihira ka. Hello? Dapat hindi ganun. Para tayong nagkikrave, mga kapatid. Nakatry ba kayo yung mag-crave na parang natutulog ka na, pero parang may gusto ka pang kainin? Natatakam ka? Minsan, gano'n ako kay Mambik, Mami, gusto kong kumain, gusto kong nagkaroon ng ulam. Paano na? Gabi na ngayon. Oo nga, no? Gabi na pala. Hello? Ewan ko kung nakatry kayong gano'n. Na something na ginalong mo ba? Na gusto ka masatisfy. Busog ka na, pero nag-crave ka pa. Maraming ganun, pastor. Maraming karelate, ganun. Pero tanong, sa Christian life mo, is there a moment nag-crave ka ng Word of God? Is there a moment na sabi, nabitin ako kaninang umaga, pambihira yung preaching ni pastor, nabitin ako. O kaya, pambihira katagal ni pastor. Dalawa lang yan. Nabitin ka o natakan ka. Ikaw makakasagot yan. Tanungin mo yung katabi mo. Hello, amen? Sabi ng Bible, with diligence. Jeremiah 29:13. Sige po. Masubukan ito ngayon, kung ga-crave ka ngayon, kung matapos tayo alas 7. Sinong magreklamo ngayon? Tapos, Ged. Oh. Okay, ladies again, 29:13. Ready? Read, ladies. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Amen. And ye shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Diba napakaganda? Si Clint minsan, si mami niya, si Ma'am Vic, ang maghatid going to school. Tapos minsan, ako ang utosan ni Ma'am Vic, ikaw ang mag-drop by, mag-pick up ba? So pagpunta ko sa school, pagtingin ko doon kay teacher, Ma'am, okay na, nag-dismiss na? Wala pa. Maya-maya, nakita ako ni Clint, lapit siya, Daddy, Daddy! Ngayon, di na magbalik sa school. Di na magbalik sa room. No, Daddy. No na. Oh. Nung nakita niya na ako, di na. Yan ang picture, mga kapatid, sa binasa natin. Nung hinanap daw natin, He shall seek me and search me. Anong sabi ng Bible? He shall not depart. Oh. He shall not. Oh. He shall find me. Oh. So dapat ganun natin.
hanapin natin ba? Excited tayo nung nakita na natin yung ating hinahanap. Nung nandun na. Kumbaga, samantalahin natin. Ito na yon, nandito na. Thank you, Lord, nakita ko na. Excited ka na. Di ba? Parang ano ba, di mo na bitawan yan kasi nandyan na yan eh. So yun ang sabi ng Bible. He shall seek me, he shall seek me. Verse 13. Sa ating binasa, and he shall seek me and find me. Tumutukoy po ito sa bansang Israel. Sabi ni Prophet Jeremiah, yung nakita niyo, he shall seek me and find me when ye shall search for me with all your heart. So dapat ang paghanap natin sa Diyos, mga kapatid, with all your heart. Di mo makita ang Diyos half-heartedly. Dapat taos puso ang ating pag-ano sa Kanya, paglapit sa Kanya, paghanap sa Kanya. And I will be found of you, saith the Lord. Saith the Lord. Alam mo nung unang mga Kristiyano, mga kapatid, early Christians, ang Bible, diyan pa tayo? Ang Bible, di pa kumplito katulad dito. Kaya pag nagsimba sila, nag-gathered sila, magtatanong sila, anong meron sa'yo? Book of Matthew. Sa'yo, Book of Acts. Mag-swap sila. Tapos isang linggo nila ang babasahin. Isang linggo. Kasi pag next meeting nila, iba namang libro ang kanilang babasahin. Kasi di kumplito ang Bible. Kaya every Sunday, iba-iba. Kaya sa bahay nila, babasahin nila yan buong linggo. Ganon sila pag-study nila ng Word of God. Tapos next meeting nila, mag-exchange na naman sila, another na naman. Pagka next exchange naman sila, kaya hindi na kumplito. Pero very excited sila. No? Na nag-search po ng Bible. Amen? Dapat ganon nating excitement. Psalm 119, verse number 2. Psalm 119. Psalm 119. Psalm 119. Verse number 2, blessed are they that keep His testimonies and that seek Him with the whole heart. Tinawag po, mga kapatid, blessed ang mga tao na iniingatan, sinusunod ang kanyang mga testimony o word of God, and that seek Him with the whole heart. The whole heart. Kaya, ito po, mga kapatid, no? So, dapat study tayo. Diligence. With diligence. Tuloy-tuloy. Tuloy-tuloy. Mga kapatid, huwag tayong mag-stop na mag-study ng Word of God. Dapat tayo masipag. No? Magpursige tayo na mag-aral po ng salita ng Diyos, mga kapatid. Okay? Para maging approved tayo sa Panginoon. And, number 4, God's Word, not only studied with reverence, with prayerfulness, with diligence, but also with meekness. With meekness. All right. James chapter 1, verse 21. James 1. Last two na lang. And then, for now, okay, dito muna natin ihinto. All right. James chapter 1, verse 21. 1:21. Wherefore, lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness, and receive with what? With meekness the engrafted word, which is able to save your souls. So ano ang procedure? Paano natin i-receive ang word of God? With meekness. Ibig sabihin, may pagpakumbaba. Ibig sabihin, mga kapatid, with meekness, may submission tayo sa Word of God. Hindi tayo above the Word of God, kundi ang Word of God ang above sa atin. Amen? That means to say, kung i-review ka, willing kang tumanggap. That is meekness. Kung i-correct ka, willing ka magpa-correct. Yun ang ibig sabihin ng meekness. So every time natin i-receive ang Word of God, kailangan natin ng meekness. The spirit of meekness. The attitude of meekness. Amen, Christian?
So, wag tayo na, alam ko na yan. Mali po yan. Mag-speculate tayo. No. Sabi niya, receive the engrafted word of God with meekness. Okay? Ano pa? Ano pang sabi niya? Okay, 1 Corinthians chapter 8, verse 1. 1 Corinthians chapter 8, verse number 1. All right. Okay. Chapter 8, verse number 1. Now, as touching things offered unto idols, we know that we all have knowledge. Knowledge puffeth up, but charity edifieth. No? So, ito po ay earthly knowledge. Ito pong knowledge na sinabi ni Paul ay carnal knowledge. Ito po ay knowledge na human. Kapag ang tao daw ay yung human knowledge lang sa kanya, ito yung mag-puff up, magiging proud siya. Pero sabi ni Paul, okay, sabi niya, but charity edifieth. Okay? Verse number 2, anong sabi niya? And if any man think that he knoweth anything, ano siya? In reality, ano siya? He knoweth nothing. Yet as he thought, he ought to know. Kung sino mang tao nag-iisip na alam niya na, pero ang totoo, wala siyang alam. Amen? Kaya mahirap para yung taong sabihin niya, may alam na siya, pero ang totoo, wala siyang alam. Oo. Kaya ang taong may alam, willing pa rin magpaturo. Yun ang tao na with meekness na attitude. So dapat ang ating attitude, Lord, wala pa akong alam, gusto ko pang magkaroon ng knowledge. Amen. Praise the Lord. Okay? And then, chapter 2, verse 13. Atras tayo konti. Okay? Last two na lang and then we will be done. Chapter 2. Chapter 2. Okay? Verse 13. Chapter 2, verse 13. Anong sabi ng verse 13? Which things also we speak, not in the words which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth, comparing what? Spiritual things with spiritual. So, ganun palang pag-study ng Bible, mga kapatid. I-compare natin ang spiritual things with spiritual. So, kailangan natin dito yung teacher. Sino po yung teacher natin? Look at verse 13. It is the Holy Ghost. It is the Holy Ghost. Which things also we speak, not in the words which man's wisdom. But, sabi niya, which man's wisdom teacheth, but which the Holy Ghost teacheth. So, mas maganda yung Holy Spirit, ang teacher natin, kay accurate yun, precise yun. Okay? Yan po mga kapatid. And then, God's Word should be studied with carefulness. God's Word should be studied not only with meekness, with diligence, with prayerfulness, with reverence, but also with carefulness. Proverbs 3:5. Anong sabi ng Bible? Ang ibang life verse, trust in the Lord with all thine heart, and lean not unto thine own understanding. Okay, so dapat doon tayo mag-trust kay Lord, no? Doon tayo sa Kanya. Huwag tayong magdepende sa ating sariling knowledge. Okay? So careful tayo. At kaya nga, kailangan natin yung rightly dividing the word of truth. Para po mga kapatid, maintindihan natin ang salita niya. Kasi pag walang word of truth, walang rightly dividing the word of truth, ay di natin maintindihan ang Bible. No? Akala natin mayroon pong conflict. Okay? Number 6. Of course, anong pang-anim? God's Word should be studied with faithfulness. Yon, faithfulness. Jeremiah 23:28. Jeremiah 23:28. Adult men. Please, mga adult men. Jeremiah 23:28. 23, verse number 28. Alright, sige. Lahat ng mga tatay. Verse number 28. Ready? Go.
Amen? So ano pa dapat? Anong sabi ni Jeremiah? Prophet Jeremiah sa kanyang dream? Let him tell a dream, and he that hath my word, let him speak my word. Underline this phrase. Faith. Anong klase? Faithfully. Faithfully. What is the chaff to the wheat? Saith the Lord. So, i-handle para natin ang Word of God. So, dapat isiparit natin ang chaff sa wheat. Ang wheat sa chaff. Hindi natin pwedeng i-mix ang chaff at saka wheat. Kasi pag i-mix natin ang chaff at saka wheat, that is handling the Word of God unfaithfully. Ang gusto ni Lord, handling the Word of God faithfully. So, dapat masiparit po. Hindi pwedeng i-combine natin ang wheat at saka chaff. Anong chaff? Upa? Ang tawag doon? Di ba pag, sa amin ba, nung una, pag magarab kami ng palay, ginaganon pa namin yan, no? Nagtawag pa ng hangin. May buot pala yung hangin, kaya matawag man. Oo. Ganon kami ng kalalaw. Tapos maglipad, Brad. O minsan, kung may electric, iunay namin ang electric fan. Tapos, iganon. Mahulog yung may laman, tapos yung, anong tawag doon, chaff, lilipad siya. So, yun ang instruction ng Diyos, na dapat sa pag-interpret natin ng Bible, isiparit natin ang chaff at saka wheat. Huwag paghaluin. Hello? Diyan pa tayo? Handling the Word of God faithfully. So, dapat hindi basta-basta. Kaya nga ang mga preacher, Brad, pastor, Sunday school teacher, ingat tayo sa pagturo. Kasi baka gihalo-halo na natin, gimikos-mikos na natin ba? No? Ang para sa Israel, take note, ang Word of God, may para sa Israel, para sa Hudyo, para sa mga Gentile sa church sa ating panahon ngayon. Hindi lahat na verse sa Bible para sa atin ngayon applicable. May verse na para lang sa mga Hudyo, sa Israel, may verse na para lang mga kapatid, sa kingdom, darating na kingdom, millennium, may verse na para sa ating panahon ngayon, the church age. Ngayon, nasa church age tayo ngayon, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Kaya po, i-pray natin sa kay Lord na sana faithful tayo. Kasi Brad, pag nagmali ang ating turo, at yun ang naituro natin sa mga tao, mga kapatid, masagap nila, nagturo tayo ng mali. Kaya make sure, i-double check natin ang ating naituro, we teach the Word of God faithfully. Last verse, 1 Timothy 4:15. Amen? 1 Timothy 4:15. Lalo na po sa salvation, mga kapatid. Amen? Lalo na gid sa salvation, klaruhin natin. Kaya pag nagkamali tayo sa pagsabi, pagturo, yun ang masaga po nila. Chapter 4, verse 15. Oh. So, nabasa natin ito kanina. Take heed unto thyself and unto the doctrine. Continue in them. For in doing, amen? For in doing this, thou shalt both save thyself and them that hear thee. Notice the word. You both save thyself and them that hear thee. Yung mga nakikinig sa'yo. Kaya pag mali yung naituro mo sa kanila, yung mga nakikinig, mari din yung kanilang nasagap. Tama? Kasi mari nga yung ano nila. Take note, every time magturo ka, may nakikinig. Kaya make sure tama yung ating naituro sa kanila. Yung information na ating naipasa, ayop, tama po mga kapatid. And last, God's Word should be studied with obedience. With obedience. Alright. Obedience. James 1:22. James 1:22. Sa unahan lang konti sa Timothy after Hebrews. James 1:22. James 1:22. But be ye what? Doers of the word. Amen. And not hearers only, deceiving your own selves. So anong instruction ni Lord? Hearers lang? Oh, dito? Amen? Maliwanag. Be ye doers. Doers of what? Of the word. Whose word?
the Lord Jesus, and not hearers. Sana dito tayo, nabilong tayo sa mga doers, hindi sa hearers. Okay man tayo, bad hearers, pero dapat after hearing is doing. Amen? Doing. Yun ang pinaka-acid test, mga kapatid. Ito yung pinaka-highlight sa ating Christian life. Maraming mga tao, mere hearer lang. Yes, pastor. Amen, pastor. Ga-amen man. Pila ka tuig, amen Japon, pero wala mang changes. Di mo na makikita yung ga-amen niya. Naniniwala ba tayo na ang Sunday, araw ng Diyos? Oras ng Diyos? Dapat di tayo late. Sa school time na, mga senior pa nauna. Hello, amen? Dapat tayo na medyo bata-bata pa tayong mauna. Naintindihan natin yung mga senior, kay senior yan. Medyo ang kanilang kilos, medyo mahina na. Pero tayo na bata-bata pa, ay dapat baliksi pa tayo. Migo pa tayo, amen? Be doers of the word. Amen. Gibigyan tayo ng instruction. Sana ating narinig, mga kapatid. And then last verse. Okay. Anong sabi? John 7:17. John 7:17. And we will be done. John 7, verse number 17. 7:17. 7, chapter 7. Verse 17. If any man will do his will, he shall know of the doctrine, whether it be of God, or whether I speak of myself. Doer pa rin. We will do, if any man will do his will. Sabi ng Bible. Chapter 13, verse 17. Chapter 13. Chapter 13, verse 17. 13, 17. If ye know these things, happy are ye. Underline the phrase, if ye do them. Sino ang happy? Katong nagado. Yung hindi lang nakikinig. Happy are ye if ye do them. Amen. So, mga kapatid, meron tayong song? Trust and obey. Sino yun ba? Yung happy, yung nag-trust, at saka yung nag-obey. So, church, I hope and pray na tayo po, as we study the Word of God, makinig ka before I close, kahit ano ka, Brad, ka knowledgeable, kahit memorize mo pa ang entire Bible, kung wala mo man gina-obey at gina-apply, walang kwenta. Amen? Hindi ma-impress si Lord sa ano kadami dito. Ma-impress si Lord sa ating obedience. Yes or no? Yes, mga kapatid. Kahit kunti lang yung nalaman mo sa Bible, pero obedient ka, God will be blessed. Maraming mga tao ngayon, hanggang dito lang, knowledgeable nga, makipagdebate pa nga eh. Pero ang buhay naman, kabaliktaran, walang Christianity. Ang buhay, mga kapatid, hindi nalulugod ang Diyos. It's better na lang, kunti lang alam natin, pero sinasabuhay natin. Pero mas maganda din yung marami tayong alam at sinasabuhay natin ang salita ni Lord. Yun ang tunay na blessing. I-pray natin sa Panginoong Diyos, mga kapatid. Amen? Na sana yung motive natin, right ang ating motive sa pag-study. Study ko kay... Magkita ditong akon pa rin dito nga si if dito, Catholic Fit Defender, bantay na dito. Baka man kamangon ka dito. Makita ko itong si if dito, nga bulala kayo, bantay lang. Dapat wrong motive yan, mga kapatid. Amen? Ang ating motive, why we study the Word of God? So that we will be approved unto God. What's the number one? Approach? The mandate? The motive? Number 3? Ano yun kanina? 3 yun kaim. Wala pa yun, pero kanina, nakita na yung kanina. The method. The method. So, studyhan natin yan next Sunday. Amen? I hope meron tayong na-learn ngayong hapon. As we study the Word of God, I hope tayo po'y nag-enjoy, mga kapatid. Mahaba pa ito. Marami pa tayong dapat i-discuss. Amen? Everybody standing. Tayo po'y manalangin.
Ama naming Diyos, Panginoon, maraming salamat po this afternoon. Salamat sa iyong salita.